May nagtanong sa akin, Boss Ray, magtatanong po sana ako. Ano po mangyayari kapag napasa na nila sa judge yung account ko? Kahit nagbabayad naman ako every katapusan. Tapos para daw hindi maipasok sa legal judge nila, need ko i-close account, bayaran ko lahat worth 40k daw. Kasama na lahat ng charges. Nadidepress lang ako kasi mag-a-apply ako pa ibang bansa. Magkakaproblema po ba ako if ever na maipasok nila sa judge yun? Nagbabayad naman ako monthly, kahit konti-konti. Tapos ganun gagawin. Po ito, cash loan, sana po masagot. Okay, napakagandang katanungan po nito. Ano po, pero kakaiba yung, yung ulan nyo, no? May sariling judge. Baka ho ibig ho nilang sabihin, meron silang sariling legal department. Okay? Kasi wala hong sino man, no? O wala hong kahit na anong lending, financing or bangko ang po pwedeng magmay-ari ng sariling judge. Di po ba? Kasi ang judge yan ang tagapamagitan at nagdidesisyon po sa mga usaping legal. So wala hong po pwedeng magmay-ari sa mga yan. No, stand alone ho yung mga yan. Ba? May sariling desisyon yan. Katagal hong nag-aral ng law yan, tapos isang OLA o anumang lending financing bangko magiging pag-aari sila. Aba kalokohan ho yun. Baka ho ang ibig sabihin ho ng kolektor ninyo legal department, no? Tumira na naman. Walang yan naman yan, no? Tapos may legal judge pa. Bakit meron bang illegal judge? Sira ulo yung kolektor nyo na yan. May masabi lang. O, di po ba? O, tapos, ang sabi nyo nga ho, nagbabayad naman ho kayo, no? Pa konti-konti. Okay. Tapos, sabi nung inyong kolektor, yan o kayo sa legal judge, no? Ganito gawin nyo, no? Wag ho kayong nagbabayad ng pa konti-konti, no? Kung yan ho, naka-amortize, no? Bayaran nyo siya ng buo. Okay? Kasi talaga yan, pagka pinarsyalan nyo lang ng pinarsyalan, madadagdagan ho ng penalty yan. Kasi hindi ho buo yun ang bayaran niya. So, madadagdagan ho talaga siya na madadagdagan. Di po ba? Kasi itong OLA ninyo, meron ho siyang online presence, no? Saka meron din siyang mall presence. Matagal na ho yan. Matatag na ho yung niya na yan, Yung OLA na yan, no? Yan ho ang actually nagsimula ng OLA. Halos, no? Yung kumpanya na hiniraman nyo na yan, no? So, kumbaga, tahiran na yan. Kaya nagtataka ho ako, bakit ganyan silang maningil ngayon, no? Kasi may balita ho ako na raw ho yan, kumbaga, nabili na. Iba na ho ang may-ari. Okay, so most probably, kasi nga ho, new management, baka may mga pagbabago ho silang ginawa. No? Kasi hindi naman ho ganyan yung OLA nyo na yan dati, no? Maayos naman sila. Makulit nga lang talaga, no? Tawag lang talaga ng tawag yan. Kasi nakapanghiram ho ako din dyan, no? Yung refrigerator ho yata yung nahiram ko dyan, no? Talagang before due date, tawag ng tawag yan. Or 5 days bago dumating yung due date, tawag sila ng tawag. Yun lang naman, makulit lang talaga. Pero, bukod doon, wala naman akong na-experience na masama sa kanila. No? Hindi ko lang ho alam ngayon, kasi nga ho, under new management na ho sila, baka may mga pinatupad or may mga adjustments silang ginawa. So, hindi ko alam yun. So, aaralin ho natin, no? Kasi may mga kakilala rin naman ho ako dyan sa kumpanya na yan o sa OLA na yan, no? Ngayon, tinatanong nyo rin ho dito kung magkakaproblema ho ba, no, dun sa ina-applyan ninyo, kasi mangingimang bansa nga ho daw kayo, no? Siguro mag-OFW kayo, magtatrabaho kayo sa ibang bansa, no? Kung hindi lang po nababayaran pa yung utang, wala naman ho magiging epekto dun sa inyong application. Kaya lang ho, no, ethically, dapat bayaran nyo siya bago man kayo umalis. Kasi bakit? Kasi pag iniwanan nyo siya nang hindi siya bayad, madadagdagan ng penalty ho yan.
Ang kontrata ho ng OFW o ng manggagawa sa ibang bansa, mahaba ho ang termino niyan. O minsan ho yan, 3, 4, 5 years ho yan, ganun katagal. Uy, kung mawawala ho kayo ng 5 taon, 5 taon hong tatakbo ang penalty ninyo. O di po ba? Baka masyado ng malaki ang nyo, bayaran ninyo. Kulang pa yung iipunin ninyo, no? Dun sa pag-OFW nyo sa ibang bansa. So, bago ho kayo umalis, bayaran nyo ho siya. Makipag-ugnayan ho kayo sa kanila, makipag-usap ho kayo ng maayos. No? Kasi ngayon nga, kagaya sinabi ko sa inyo, dati maayos ko usap yan eh. Di ba? Ngayon, kausapin nyo sila, tawagan nyo sa opisina, nasabihin nyo na, eto lang ang kaya kong bayaran dyan. Kumbaga yung principal tsaka yung interest. Kung maaari siguro, lagyan nyo ng konting penalty, pero mag-waive naman kayo. No, or di kaya i-restructure natin para para maging mapagaang yung amortization ninyo. Kasi sabi nyo nga ho, nagbabayad naman kayo ng buwan-buwan, kaya lang hindi ho buo. No? Sa ganun hong paraan, ayan, nagpe-penalty rin ho yan. Kasi ganito yan no? Kahit saan naman ho yan, across lending, financing at bangko. Pag ho ang isang amortization, hindi nyo ho nabuo yan. Automatic ho yan, nagpe-penalty ho yan. Kasi hindi nyo ho na-suffice yung amortization for that month. Okay? So, magpe-penalty ho yan. So, ganun ho ang mangyayari sa inyo dyan. Pag hindi nyo binabayaran ng gusto. No? Alam nyo naman ho yung dyan yung due date dyan Diba? Na-explain naman ho yan. Kasi sabi nga sa inyo, na-experience ko manghiram dyan Ini-explain ho nilang maigi. No? Alam niyo ho yung yung responsibilidad ninyo. Hindi ho yan yung kagaya ng mga bugok na ola na na 7 days lang ang termino. Ito hindi. No? 1 year, 2 years, 3 years ang kontrata ho dyan sa mga yan. Kasi considered ola ho ito dahil may online presence ho sila Okay? At gumagamit ho sila ng apps. Although may mga mall presence din naman po sila. Kaya lang more on the apps kasi ang transaction sa kanila. Kaya tawag din sa kanila or consider din sila as OLA. No? So, yun ang payo ko sa inyo, bayaran nyo po. No? Makipag-ugnayan kayo sa kanila. Kung mapapakiusapan nyo sila na i-restructure yung kanilang yung inyong utang o yung inyong nahiram, ipa-restructure nyo po. No? Para para kahit na sabihin yung nakaalis na kayo, kaya nyong bayaran. Di po ba? Kasi pag nag-restructure kayo, definitely yan mas mababa dun sa existing yung amortization Ganun po ang restructure. Although meron siyang certain fee na babayaran or madadagdagan syempre ng interest yan. Kasi papahabain yan Diba? Depende ho dun sa kakayanin yung amortization Let's say for example po, ang current amortization nyo is 3,000. Okay? Kung ang pinapartial nyo lang, kaya nyo lang ipartial or yung lagi nyo lang binabayaran, for example, is 1,000. So, doon nyo lang ibase yung magiging restructure nyo na amortization. Di po ba? Kung 1,000 o 1,500. Pero mas mainam ho yan, kung paparestructure nyo siya, medyo lakihan nyo ng konti. Kumbaga, 3,000, o hatiin nyo siya 1,500. Di ba? Kasi para hindi ganun kalaki, kasi lalaki ulit yun Diba? Kasi may existing ka, let's say, natirang ka pa ng, kagaya dito, 40,000. Siyempre, dadagdagan ho nila ng interest yan. Bakit? Kasi lalakad ho ang panahon Diba? Madadagdagan na naman ho siya ng tenure So, kailangan ho mag-interest yun. O, di po ba? Kaya lang, liliit nga ho yung yung amortization nyo, pero hahaba ulit yung termino ninyo. No? Ang kagandahan lang ho doon, kaya nyo siyang bayaran. Kaya lang ho, lalaki nga ho ulit yung utang. Yun lang ho talaga ang mahirap dyan sa panghihiram ho ng pera. Ganyan naman ho across every kumbaga sa lending, financing at bangko Di po ba? Habang lumalaki ho yan, lumalaki ho yung halaga ng inyong babayaran. Oo, maliit ho yung amortization, pero lumalaki naman ho talaga yung inyong babayarin. Di po ba? Ganun ho yan. Kumbaga, kalakaran talaga. Pagka ho maiksi yung termino, malaki ho amortization. Pagka ho mahaba ang termino, maliit ho ang amortization. So kaya nga ho ang mga lending, financing at bangko, nag-evaluate po yan.
No, inaalam ho niyan kung ano ho yung kaya niyong hulugan. Hindi ho kagaya nitong mga damuhong ola na ito, no, na bibigyan na lang kayo ng pera pabigla-bigla nang hindi naman nila nai-evaluate kung ano yung kakayanan ninyo magbayad. O di po ba? O, inaano ba kayo? Tinatanong kayo kung magkano ang sinasahod po ninyo at saka yung expenses po ninyo? Hindi naman eh. Paano ko nila malalaman ang ano ninyo? Ang net disposable income ninyo? O, di ba? Paano nila mai-evaluate yung kakayanan nyo magbayad? O, kung sila bigay lang ng bigay, o, di ba? Kalimitan niya magbibigay, magpapautang 3,000 pesos in 7 days. Tapos bibigay lang sa'yo 1,500, 2,000. Swerte ka pa nun pag nabigyan 2,000. O, di ba? Ganyan kawalang yaya mga ola na yan. O, tapos mga haras pa pagka hindi ka nakabayad sa takdang oras. Paano mo mababayaran sa takdang oras kung hindi naman in-explain sa'yo yung terms and condition? O, di po ba? Hindi nila ini-explain eh. O, hindi nila sinusunod yung The Truth in Lending Act eh. O paano mo maintindihan yung yung obligasyon mo? O di po ba? Yun ho ang mahirap dyan sa mga ola na yan eh. Akala mo kung sino matatapang pagka naniningil, kung mangaras, hindi naman nila natupad yung obligasyon nila. Ang obligasyon ho nila is educate kayo. No, doon sa sa obligasyon papasukin ninyo. No, kasi ang pagpapautang ho, no, dapat yan give and take. Oh, dapat i-educate mo yung pahihiramin mo ng pera. No, para alam niya kung paano siya magbabayad at kung magkano ibabayaran niya. Oh, hindi po pwede na, ito pera. Bahala ka sa buhay mo. Hindi po pwedeng ganun. Diba? Kaya marami na marami hong nababaon dyan sa ola na yan. Kasi apakadali talaga manghiram. Da-download mo lang, bibigyan mo silang permission. Waking, meron ka ng pera. O, diba? Sinisira ho nila yung industriya ng pagpapautang eh. Hindi ho dapat ganyan. Hindi ho ba? May 5 Cs of credit po. Yung 5 Cs ginagamit po yan sa pagka may collateral. Ngayon, 3 Cs lang yan talaga. Kung yan sa mga personal loan, salary loan, mga ganyan. O yung character, capacity, and condition. Paano nyo mai-evaluate yung tatlo na yan kung hindi mo naman bine-verify o sinisi-CI? O, paano mo lalaman yung character, capacity, at condition ng kliyente nyo kung hindi mo naman ini-evaluate? O, di po ba? O, ano ho yan? Yan ho yung tinatawag na 5 Cs of credit. O, kailangan alam yan nung nagbe-verify o nag-CCI. Mga wala ding alam. Ito, das na. Nagka-leche-leche na yung na yan. Kaya nagkakaganyan ng ang pautang sa mga ola na yan. Nandun na ako, ang bilis magpahiram. O, di ba? Ang bilis din magpasakit ng ulo. Talagang tutorture ng isip niyang mga yan pag hindi kayo nakahulo. Di ba? So, dito ho sa nagtanong po, wala naman ho siya magiging, epekto dun sa pagpaprocess po ninyo, ng papeles ninyo, para makapangingimang bansa kayo, o maging, OFW kayo, no? Kung kayo ay maghahanap buhay sa ibang bansa. Kaya lang wag niyo hong hayaan na hindi niyo siya nababayaran bago kayo umalis, or wag niyo hong hahayaan na hindi siya maayos, no? Ayusin niyo, ipa-restructure niyo. No, para ganun pa man, para habang nasa ibang bansa ho kayo, kaya nyo pa rin siyang bayaran. No, ayon dun ho sa budget ninyo. Kasi kayo ho, magiging OFW kayo, o maghahanap buhay kayo sa ibang bansa, para may-provide nyo po yung pangangailangan ng pamilya nyo, di po ba? Oh. So, kailangan bayaran nyo rin kung ano man po yung yung nahiram nyo. Kasi ginamit nyo po yun para mapang-provide dun sa pamilya ninyo O di, kailangan yung bayaran. Napakinabangan nyo po po ba? So, kailangan nyo ho talagang gampanan yung obligasyon nyo sa kanila. Po? Kasi pagka hinayaan nyo ho yan, baka mamaya ho dumating dun sa punto na pag uwi nyo rito, masampahan ho kayo ng kasong civil. Diba? Yun hong small claims. Kasi yung mga yun, meron talagang legal department. Kaya itong mga ola na to, walang legal department yan. Sasabihin ko na sa inyo.
Kasi kung may legal department ho yan, nakita niyo ho yung mga sinasagot kong tanong dito. Mali-mali ang grammar. Oh, hindi ho alam ang pinagsasasabi. Oh. So, ibig sabihin, no, wala silang sariling legal department. Sila-sila lang. Oh. I-google na lang, mali pa pagkakaintindi nila. Oh. Kasi kung may legal department ho yung mga yan, may maggagabay sa mga yan, abogado. Eh, wala hong paggagabay eh. Nakita nyo mag-isip eh. O, di po ba? Ganun-ganun na lang. Kala mo, nabibili ho na 5 duling ang mura kung murahin kayo eh, di ba? O, parang nabili na kayo kung kung ituring kayo eh, di ba? Kaya kung ako sa inyo, bayaran nyo na lang. No? Huwag nyo na patagalin pa. No? So, sana ho, nasagot ko itong katanungan na to, no? At magpapasalamat po ako sa inyo, no, sa wala akong sawa ninyong pagsuporta sa aking mga videos na ginagawa, no? Manghihingi ho ako ng paumanhin, no, dun sa mga nagtatanong, nagko-comment po, no? Kasi sobrang dami ho talaga, no? Ang dami ko pa hong nakapending na hindi ko ho nababasa pa, no? Kasi meron ho akong day job. Hindi lang naman ho ito ang ginagawa ko, no? So ako, pagkagaling ko sa trabaho, no, babasahin ko pa ho yung inyong mga comment tsaka mga messages. Napakarami pa hong pending, sa totoo lang, no. Pinipilit ko hong basahin lahat. Kasi yung iba naman na mga tanong, nasagot ko na ho doon sa mga nakaraan kong videos. So kung maaari ho sana, pakipanood nyo na lang po siya, balikan nyo po. Siguradong masasagot nyo yung tanong niyo. No, kasi pina-prioritize ko po is yung mga hindi ko pa ho nasasagot o hindi ko pa natatopic dun sa aking mga videos, no? Tsaka ho pala, paalala ho, no, sobrang init ho ngayon, no? So kung hindi naman ho talaga kailangan lumabas, wag na ho kayong lumabas, no? Tsaka dapat ho, well hydrated ho kayo, no? Pagbaon ho kayo ng tubig. Tsaka dun sa mga sa mga kapwa ko maniningil, mga nakamotor, no? Sobrang init. Pagka nakaramdam kayo ng talagang nahihil, tumabi na kayo. No, wag niyo hong pilitin. Mahirap hong madisgrasya. Magbaon ho kayo ng tubig. Po? Kasi, kaya natin ginagawa itong hanap buhay na to. Siyempre, para makapag-provide din tayo sa pamilya natin. Pagka naman, ganyang kainit, sobra, talagang grabe ho. Biruin nyo, sumisingaw na yung ilalim ng lupa. Tapos, yung tirik pa ng araw, diretso sa sa katawan, naku po, grabe talaga. Tapos naambon pa ho kanina, lalong sumingaw ang init, naku po. Kaya ho ingat ho tayong lahat, no? Lagi ho tayong uminom ng tubig. Kung hindi ho kailangan lumabas, wag na ho kayong lumabas, po. Muli po, maraming salamat sa inyong pagsuporta at kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan ho kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.